Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. The family that sticks together, aba, maingay yan panigurado. Kaya naman, sorry agad sa mga kapitbahay niyong graveyard shift ng trabaho, ha? But para hindi uminit ang ulo, magpapasabog ng pasensya ang Team Pula! At para peaceful ang life, family muna bago love life. Pero hanggang kailanman. Palakpak na kayo dyan. Hoy, Kuya Mondi! Sa mga single dyan, masaya naman, di ba? Basta kasamang pamilyang may puso ang Team Puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Kakaibang almusal at kape ang natira ni Kuya Mondi ngayon. Kaya na ba? Handa na ba para sa mukhang bangayan dito sa Face to Face Harapan? Eto, sa advice nila siguradong aayos ang bukas ng pamilyang Pilipino. Our Harapang Tagapayo! Mahirap tiisin ang mga mahal sa buhay. Aminin, di ba? Mahirap tiisin. Kaya, mga tagpuhan, i-deadma na yan. Yan ang paalala mula sa ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Ito pa, isa pa to, Ryle. Mahalin ang sariling pamilya at huwag ang pamilya ng iba. Ay! Advice mula sa ating pugot, di ba? Ating Dr. Love Brother June Banag! Walang sinasanto ang batas, mapakapatid, anak o magulang pa yan. Kaya kinig-kinig ng mabuti sa ating legal expert, Attorney Lorna Capuna! Ang papagitna sa bangayan ng pamilya, heto na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Ross! Ate Cori! Ate Cori! Ate Cori! Ate Cori! Ate Cori! Okay! Maya Paaldo sa ating mga kabalen sa Pampanga. Ayan. And around the world. Alam ba Kapampangan kami? Ah, talaga po? Baluyot kami baluyot. So, Kapampangan, masarap magluto. Lalo na ng kare-kare. Ayan. Ang mga Kapampangan, magaling sa bahay, magaling magluto at magaganda. Mga Diyosa kami. Oh, di ba? Di ba may sayaw yan, Diyosa? Oh, anong sayaw sa Diyosa? Magaling! Sino magaling? Ayaw niya na tumigil, ha? Pingin niyo ba na sa Team Puti ang ating Diyosa? O sa Team Pula? Congratulations! Tapos na ang sayawan. Oras na para sa ating reklamo. Eto na. Yan na. Lumayas ka! Ay, hindi. Ryle, sandali, hindi ikaw. Hindi ikaw. Yun ang sabi, yan ang masakit na salitang gustong bitiwan ng nagrereklamong si Mira laban sa kanyang tiyahin. Paano ba naman kasi yung dapat sandaling panunuluyan lang sa compound nila, Mira, ay inabot na ng 8 taon. Ay, grabe! Ang tagal
yun, ha? Overtime. Dapat lumayas na talaga yun, ha? Oo, over. So, 8 taon. Abuso na nga ba si Tita Emmy? Malamang, yes! Woo! Yes! Depende yan. 8 years ang tagal Okay. na. Kayo, may kamag-anak ba kayong over? Mag-overstay? Malahouse tour ang peg sa bahay ni Mira. Pati galit sa tiyahin, biglang nasambit niya. Taka itong babae na to, napaka-chismosa. Humanap siya ng sarili niyang tinitirahan kasi nakakaya sa ibang tao kasi hindi naman totally dapat na dito siya nakatira. At may hirit pa si Mira. Nakita ng pamangkin ko, kumano na siya. Kamuntik na dito na ano talaga, may sunog. Yan si Mira Sulta kasi may magkaaway yan, noon pa yan. Hindi sila nakakasundong dalawang yan, lagi magkaaway yan eh. Go away at bye-bye na ba, Emmy? Or magsusorry kay Mira para siya pa rin ay mag-stay? At ayun naman pala ang kanilang problema, ang gusot na kailangan nating plansyahin, ang nagrereklamo at inirereklamo, Mira at Emmy, harapan na! Mira! 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 Ano bang problema, Mira? Ang problema po, kasi nakikiusap siya na makikitira lang doon sa amin. Nakiusap sa mama ko na magtatrabaho. Bakit hanggang ngayon nandun pa? Na ngayon patay na si mama ko. Bakit ba? Ay, oo, alis na. Bakit? Ano ba? Bakit ayaw mo siya doon? Compound, ibig sabihin, malaki. Opo. Oh. Kasi, pangalawa, yung ano po kasi, sa tubig po, nagrereklamo siya sa bayad. 300 na nga lang yung binabayad, nagrereklamo pa. Sabihin ko, 300? sabihin pa, nagbayad ka na ba? Oo, Libre tira nagbayad pa na yun, ako. ha? Sabi ko, Libre tira pa yun, grabe. oo nga. 300 isang buwan? Opo. Tapos, sa totoo lang, hindi nga po nakakapagbayad. Kasi nga, minsan yung mga iba doon kasi na tumitira sa akin, hindi nakakapagbayad din. Kaya sabi ko, wag ka mag-alala kasi babayaran ko din yan. Sabi ko, kahit na wala naman permanenteng trabaho yung asawa ko, maano ka rin niya kasi ayaw ko maputulan talaga ng tubig. Sino bang may-ari ng compound? Ako po. Ikaw? Yung mama ko po, binilin sa akin. Patay na po. Tanong ni Attorney Lorna, parang alam ko na, may kasulatan ba na iyo ang compound? Yun nga po, mami. Wala nga po kasulatan, pero binilin po sa akin. Bunso po Mag-anak ako niya yun eh. sa magkakapatid. Oo, may karapatan mo yun. Opo. Mag-anak. Yung mama ko, matanda na, ako nag-alaga, nag-asikaso. Hanggang sa talagang naano ko po na namatay siya sa harap ko po. Hinasikaso ko siya. May kaano-ano mo yung nanay niya? Hipag ko po kasi yung asawa ko, kapatid ng Kapatid. Opo. Nasaan yung asawa mo? Andun po sa bahay. Kasi, Kaya nga, magkasama kayo. Opo. Magkasama kayo. Magkasama sila doon. kasi po, nakitire po ako kasi doon. Bye-bye po Naghanap yung po ako van. ng trabaho. May pinto-pinto. Ayun, okay. Naghanap po ako ng trabaho kasi po, nung pahinto-hinto lang kasi yung mata ko po. Ayun. Tapos umuwi ako ng probinsya. Yung asawa ko may sakit sa puso. Oh. Ayun ang intindihin nila. Ang ating nakabitin na tanong dito, ano bang nakasaad sa batas tungkol sa iniiwan na pamana ng nanay? Kung may titulo, ha? Kung sino ang mas matimbang sa karapatan, yung mga anak o yung kapatid? Yan ang diretsahang tanong na sasagutin ni Emmy sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimama? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Paano bang nangyari na ang 8 buwan o 8 araw o 8 linggo ay naging 8 taon na? May balak pa ba kayong mamukod? Meron po, kasi maghanap po ako ng trabaho. O kailan daw yun? Kasi alam nyo, ganito talaga pagka nagkakasama-sama, lalo sa ilalim ng isang bubong. Kayo nga magkakaibang bahay pero nasa isang compound. Isang compound po, magkakaano po ng magkakaibang pintuan, pero
Magkakalapit. Magkakaibang, ano po, opo, magkakatabi lang. So, kumbaga, maliit na compound. Opo, ang mahirap sa kanya, isa pa, nagluluto siya, pinabayaan niya. Oh, anong ginagawa niya? Nagluluto siya, nakapadlock yung pintuan. Tapos siya nandun sa labas. Ay, Sa kanya pag-aalisan. Itong pamangkin ko, nakita niya na lumiliyap na. ay, nako. Anong ginagawa Ate mo Amy, nun? wag ka May na. binili po ako sa itlog sa labas po. Paano kaya yun? Nagluluto pero may binili sa labas. Patayin mo muna yung kalan, Ate Amy. Pero naagapan po mo. Yung problema nila, yung hindi sila magkasundo sa ugali. Tsaka, sino ba talaga ang mas may matimbang na karapatan dito sa property na ito, Attorney Lorna? Sa property na to, kasi walang last will and testament, no? Miski na inalagaan mong mami mo, etc., etc. Pag wala namang kasulatan, yung tinatawag na last will and testament, ang presumption ng batas equal kayong 4 na magkakapatid. Ang magmamana, yung mga anak. Walang kapatid, yung asawa mo na kapatid ng nanay niya, walang karapatan sa property kasi the children exclude the siblings. Correct. Opo, ma'am. Mas matimbang ang anak kaysa kapatid. Oo, exclusion yun. Hindi pwedeng isama. Oo. Unless ilagay sa kanya kailangan talaga, gumawa tayo ng last will and testament. Kung gusto niyang paalisin si Emmy, Pwede. kailangan magbotohan silang 4 na magkakapatid. Tama. Kailangan magbotohan kayo, Mira. Kasi lahat kayo, Equal pantay-pantay ang inyong pag-aari dyan. Kung rights lang, Kung rights lang yan, pwedeng manahin within the family. Pero hindi pwedeng ibenta yung rights. correct. So Okay. sila pa ring 4. Sila pa rin 4. Ngayon, yung sinabi mo na may binigay na yung nanay mo sa iba, sa dalawa, ang tawag doon collation. Yung binigay niya na parang advance on inheritance, dapat i-compute yun. Yun ang ibabawas sa share nila. Pero hindi mo pwedeng sabihin, hindi nakakasama kasi hindi naman sinabi ng nanay mo eh. Di ba? Ayun, So dapat okay. i-collate. Ilagay lahat sa isang kaldero, yung mga minana ninyo, no? At hatiin ninyo. Correct. Kasi kahit yung lupa na titulado, Ano po? kailangan hati-hati kayo lahat doon. Tama. Hati-hati kayong lahat, 4 na magkakapatid sa 2 lupa na yan. So, ang problema dito, sino ba nagsasabi ng totoo at bakit hindi sila magkasundo? Kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Nako, sayang naman daw ang kanyang ganda. Kung masusunog lang dahil sa pagpapabaya, ang nakikitira lang. Yan ang say ng kakampi ni Mira. Bea, humarap ka na. Okay, Bea, ano naman ikaw, ano ang kanyang koneksyon dito? Bea, kaano-ano ka ni Ate Mira? Pamangkin po. Pamangkin. So, ikaw yung nakakita nung sa kusina. Opo. Ano nangyari? Salaysay mo Ano sabi. po, buti po lumabas ako ng kwarto ko. Nakita ko po, umuusok na po yung kwarto niya. Kasi may butas po na awang sa may pintuan niya eh. Buti lumabas ako. Kung hindi ko po nakita, baka siguradong natuluyan ng umapoy. May ayaw ka din kay Ate Emmy. Opo, Ano kasi yun? ano po, nangingialam po siya sa love life ko. Kasi magtrabaho Manununod na, na, pakialam. Okay, bakit? Bakit? matanda na. Ano daw po, gusto niya po kasi magtrabaho ako. Sabi Kasi ko po, matanda na yung apam mo eh. kahit wala kang pakialam doon kasi, kahit naman matanda siya, mahal ko Bata siya. ka pa, magtrabaho. At ito pa, kahit hindi ako magtrabaho, may nagsosuporta sa akin. Ayan smiling face. I like him already. Gwapo siya. Boto rin si Ate Cory. Diba, boto. Diba? Oo. Mukhang medyo namumuti na ang bigote at balbas, pero okay lang. Diba? Ate Cory, tanong natin, galante ba? Galante ba? Sakto lang. Sakto lang. Saan kayo nag-meet? Sa ano po, sa bar. Sa bar. Taga-Australia daw siya. Oh, good day, mate. May monthly allowance. Meron. Ay, nagmamahalan. Jackpot yun. Oo. Marami bang nagrereklamo sa compound tungkol kay Emmy? Dahil sa chismosa siya, ganun. Marites. Talaga. May mga anak ka ba? Mayroon po. Meron.
edi marami ka rin ginagawa o inaasikaso. Nasa probinsya yung anak ko po. Nasa probinsya. So, nasa probinsya? Sa Pangasinan. Oh, yung asawa mo nasaan? Andyan po, nagtatricycle. Oh, nandyan naman yung asawa mo. Gusto mo ba ng Australian? Ito naman ang kakampi ni Emmy, ang mismong kapatid ni Mira na may kabaligtaran na opinyon tungkol sa pagpapalayas sa tita Emmy niya. Ching, humarap ka na. Kapatid mo, bakit ka nakakakampi? Hindi kasi, sir, naawa po kasi ako sa kanya. Kesa sa kapatid mo? Hindi naman po. Naawa ko sa kanya kasi minsan dyan ako kumukuha ng pera, utang. Naawa ko. Nangingin ka na kay Ate Bea? Sa totoo, ayaw ko talaga paalisin. Kasi mama ko, sa uncle ko, nag-uusap sila na, yung uncle ko, nakiusap na dito muna sila samantala. Tumira. Pero dapat nagkaayos kayo magkakapatid muna bago ka nag-decide, di ba? Pero sir, pag nag-aaway kami, okay lang sa amin. Pero mas gusto ko pa ito. Mas pinili mo yung di mo katugon? Oo. Bakit ka naiiyak? Kasi mabait siya. Bakit ka naiiyak? Naawa lang po ako sa kanya. Ganun lang, naawa ka lang. Pero Day, 8 taon na 8 taon na siyang nakikitira. Pamilya na. Grade 2 na. Di ba? Meron pa kaya talagang solusyon? Hindi ba sa ganito na nagsasama-sama, magkakalapit, magkakamag-anak, pero hindi sila magkakasundo? Nako bayanihan! Ganyan tayong mga Pinoy, lalo na pag pamilyang usapan. Pero paano kung eto na nga ang sitwasyon? Makapagsasabi kaya ang mga sausawero-sausawera ng solusyon? Magbabalik ang Face to Face Harapan! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Puti! 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 Eto na. Okay, Mondi. Bakit dapat nang palayasin si Emmy? Sige nga. Nako, ako muna sasagot natin, Goring. Te Emmy, dahil yung kapakanan ng mga kapatid, ng mga kamag-anak, napapahamak sa pag-alis mo habang nagluluto. Sa akin, isang ground na yun para ikay umalis na, lumipat ka na, ang 8 years mo, tapos na. It's over. Tama ba? Puti! 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 Ryle! Okay, Kuya Mondi. Okay, Ryle. Isang beses lang yun. Isang beses na, papatalsikin mo na kaagad. Family is love. Ay, kabilang stasyon yun. Pero family, papalayasin mo na kaagad. Oh, sige, 8 years nga. Pero 4 sila magkakapatid, equal share. Isa lang ang may gusto na umalis to. Kailangan mo kunin yung boto ng 3. Kung natuloy yung sunog, Ryle, masasabi mo ba? Kung! Hihintayin mo ba masunog? Kung! Ryle, tama na, Ryle! Hoy, pahingi ka ng ano dito, boxing. Boxing na lang. Baka magsuntukan na tong dalawang to, Okay. Komento muna mula sa mga sausawero at sausawera sa puti. Sa puti. Ito, sa team puti. Tita Emmy, baka mampalayo sa Ate Mira. Okay. Ito, para sa akin kasi, kailangan na talagang umalis ni Ate Emmy kasi hindi na fit yung ugali niya at saka yung kapabayaan mo doon sa compound nyo. Una, nasa-sacrifice na yung kasal-kasal nila. Pangalawa, yung 8 months, ano na yun yung 8 Sino 8 months mo? Hindi kasi, kunyari, 8 years, garapal na yun Yung 8 months, awa yun. Kumbaga, pinagbigyan ka na ng 8 years, sapat na yun. Kumbaga, parang 8 years ka na nilang pinakisamahan, dapat ano na lang natin. Parang, panindigan na lang natin yung sinasabi ng mga magkakapatid. Kung gusto na magkakapatid, pagbigyan na natin. Kasi sila yung may rights sa compound na yun. Kasi nga, nakakasalali na sila. Brother, Emmy! Para sa opinion ko naman po, yung pagdidesisyon po na pagpapaalis po kay ate is dapat hindi lang po sa inyo manggaling dahil kasi kung matagal nyo na po palang problema si ate, sana noon nyo pa po siya pinaalis. Bakit ngayon lang po? Baka po may galit po kayo kay ate. Okay, attorney, alam ko favorite mo itong usapang right sa lupa, ano? Sino ang mas may malakas sa karapatan? Malinaw na, di ba? Mira.
Yung anak. Yung mga anak ni nanay nila. Kahit na rights lang. Kahit na rights. At saka pag rights yan, hindi mo mabibenta yan. Miski na sa kamag-anak, hindi mo matatransfer yan. Ngayon, unless, miski na walang kasulatan, merong sinabi yung nanay niya. Kasi you have to respect yung last wishes ng nanay. Kung sinabi ng nanay, anak, Mira, yung Emmy, yung kamag-anak natin si Emmy, patirahin mo muna dyan. Kasi wala ka namang kapatid dyan. Dalawa lang kayo nandun, di ba? Kung meron siyang sinabing ganyan, miski na walang last will and testament, you respect the wishes of the dead, no? Meron ba siyang sinabing ganyan? Na patirahin? Opo, sabi ng mama ko, pagsamantala lang patirahin mo dyan. Sabi ng mama ko. Kailan namatay ang mami mo? January 5. This ito year? lang. Ito lang? Ito lang po. Di ka mamatay lang pala. Opo. Bigyan mo na lang ng pagkakataon na makahanap ng number one, makahanap ng ibang lilipatan. So Dr. Love, hanggang saan ba dapat ang tinatawag na pagkamapagbigay at pag-awa, lalo na't kapamilya? Dapat malinaw dito. Parang forthwith yan, no? Depende sa interpretation mo sa word. Hanggang kailan ng pansamantala. Parang forthwith. Parang gano'n. Forthwith? Forthwith. Kung forthwith ang pag-usapan natin, 3 buwan tayo dito. Kaya wag na lang. Ang nakikita ko lang dito talagang, Emmy, obviously, si Mira ayaw kanya. No? Pero Mira, pwede nating masabi kay Emmy nang may respeto yung gusto natin. I-consider na lang natin na asawa siya nung uncle mo. No? So, gaano man kapangit ang ugali niya, may konting respeto pa rin tayo sa kanya, di ba? Huwag naman murahin. Huwag naman. Parang... Yun nga po. Parang hindi rin matutuwa ang nanay mo kung nabubuhay siya na makitang minumura mo siya. No? Obviously, talagang wala na siyang makikitang maganda sa'yo, Emmy. Gusto niya umalis ka na. Pero baka naman po pwedeng kausapin mo rin yung ibang mga kapatid mo para may consensus kayo kung paalisin siya out of magkakamag-anak naman. At hindi malayo kamag-anak yan. Tiyahin mo yan sa ayaw mo at sa gusto. Masama man ang ugali, chismosa man siya, tiyahin mo, hindi maialis yun. Okay, Dr. Camille, kaya ba hindi sumusunod si Emmy kina Mira? Dahil iniisip niyang siya ang tiyahin, feeling niya meron din siyang karapatan doon sa kanyang kinalalagyan? Ate ko rin, alam mo kung minsan pag ikaw ay nakatatanda, ang tendency parang sabihin mo, mas matanda ako, may karapatan ako. So pag ganun ang pag-iisip na isang tao, definitely, parang feeling mo palaging, itong batang ito gusto lumamang lang. Pero siguro sa pagkakataong ito, kung talagang nakikitira lang talaga si Aling Emmy at yun ay sinabi na pansamantala, nag-set sana kayo ng boundaries. Umpisa pa lang. Sinabi niyo na hanggang 5 taon lang kayo ha. O kaya pagkamatay ni nanay hindi na kayo pwede dito ha kasi yun ang usapan. Kasi kung may boundaries dyan, hindi niyo na kinakailangan na magsigawan, magkaroon ng emosyon dahil kasi ang pinag-uusapan dito, yung inyong pinag-usapan or yung parang kahit na sabihin natin verbal lang yan, pero yung kontrata na hanggang 5 taon lang, wala kayong problema. So siguro na Aling Emmy, medyo magkapatawaran tayo dahil this time, kahit na tayong nakakatanda, tayo ang umunawa. Yun lang po. Ayun. In or out? Yan ang ating tanong ngayon. Tuloy pa ba ang pagpapalayas? O mahihilot pa ang kanilang mga relasyon? Alang-alang sa yumaong ina, magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sino sisimangon? Face to face, sino ngingiti? Dalawang magkaibang kwento pero pare-parehong pagbibintang ang ugat ng kanilang pagkakagulo. Bakit ginagawa ko? Totoo naman ah! Ilusyonada! Totoo! Ilusyonada ka! Totoo! Sinungaling ka! Si Papang, ex-boyfriend at ngayon ay stalker daw ni Jenny. Ikaw ang nandampot ng pera ko? Pinatira kita! Pinatira ka ba ng matensya? Pinatira ka ba? Si Nick,
isang ina at pinagbintangan sa nawalang wallet ni Mamay. Si Papang walang naging closure kay Jenny na kanyang dating kasintahan. Si Niknik naman walang utang na loob ang sumbat sa kanya ni Mamay na kanyang kaibigan. At dito sa face-to-face harapan, lahat ng issue nila'y binibigyan ko ng case solusyonan. Hindi dyan natatapos ang lahat dahil meron pa tayong harapang tulong para kay Niknik at Papang. School supply sa anak ni Papang. Ang tulong namin sa'yo, school supplies para sa lahat ng anak mo. Okay? Agad-agad ay may anghel na tumugon sa school supplies na aking pinangako sa mga anak ni Niknik at sa anak ni Papang. May mga bag, notebook, papel, lapis, ballpen at iba pang gamit eskwela. At may bonus pa na payong si Sir Philip C. Siya ang owner ng Taliba Marketing at nagbigay ng mga school supplies. Hi po, na-ready ko na po yung mga school supplies na ibibigay natin sa mga bata, and sa mga bata na pagbibigyan natin, mag-aaral kayong mabuti at saka pakinggan nyo lagi yung magulang nyo para magkaroon kayo ng bright future. At nakarating na nga ang mga gamit pang eskwela para sa mga anak ni Niknik at Papang. Kitang-kita ang saya sa mukha ng mga bata habang hawak nila ang mga gamit. Para sa mga anak ni Niknik na sina Zyra Jane, gamit pang kindergarten. Zykira Kyle, gamit pang grade 3. At John Lawrence, gamit pang grade 7. Para naman sa anak ni Papang na si Ejam, gamit pang grade 2. Nagpapasalamat po akong buong puso sa inyo ay natanggap niyan po namin at natanggap na rin po ng aking uniko iho ang school supplies at payong. Maraming pong salamat and God bless you, Ma'am Corina Sanchez. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Corina Sanchez Ruas. Maraming salamat po sa pinamigay niyo po mga school supplies sa mga anak ko. More power and God bless you po. Maraming salamat po. O ayan ha, no more hate and pagbibintang. Love, love, love lang dapat. Mga kiharapan patunay lamang na sa pagkakaayos at pagkakabati-bati nila ay may mga mag-aaral tayong natulungan pa rin. Just always remember, ang bilin ni Ate Kuring, walang gulo o away na hindi nadadaan sa maayos na usapan. Ito ang kiharapang tulong. Ako makita ditong solusyon kasi hindi naman ako namimigay ng bahay dito, ano. So, sabi ko kay Mira, talaga bang gusto mong paalisin na sila Emmy doon? Mabilis naman siya nagsabi, hindi, pwede naman po ako magpatawad kung pwede lang sana siyang magbago. Magbago na! Tapos, Emmy, sabi ko kay Emmy, wala tayong panghuhusga dito dahil hindi ko naman alam ang talagang nangyayari. Pero kung ano man ang kailangan gawin na pakikisama, tayo na lang ang magpakakumbaba kasi tayo ang humihingi ng pabor. Sige. Ganon talaga, pag nilagay mo ang posisyon mo dyan, na ikaw ang nangangailangan, dehado ka talaga, Day. Kaya ayokong meron akong pinakakautangan. Ayok ng loob, ng pera, ng kahit na ano. Kasi mahirap dahil ikaw ang kailangan magpakumbaba. Diba? So, subukan na lang nating makisama. Papadadalhan ko kayo ng grocery sa bahay para meron naman kayong... Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Kami din po ni Ray, Ate Kuring, Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ay, bumaba kayo dyan. Alam niyo, ang laman nun, puro instant noodles lang. Okay lang! Ate Kuring! Okay lang. Ate Kuring! Okay. So, para lang may konting kasiyahan, tapos ako nang bahala sa isang buwang tubig. Ako nang washing machine! Okay? Basta magkasundo na lang kayo. Lalo na't wala pa kayong matitirhang iba. Kasi po, ma'am, yung asawa ko,
Yung asawa mo, hindi si Mira ang problema mo. Ang asawa mo ang problema mo, palagay ko. Australia. Kasi may sakit sa puso eh. May sakit sa puso. May sakit sa puso. Pasul-pusul po yung, nang-maintenance po, ma'am eh. O maintenance, humihingi ba kayo sa barangay ng maintenance? Meron. O, yan naman pala. Kaya nga makisama na lang tayo, ha? Tama na yung chismis, yung paninita, magbayad ka na lang period, tumulong kung makakatulong ka, ganun lang. Ang tunay na pamilya. Right, Mira? Mabait pa nga sila. O, ayan. O, tingin na. Si Mira, parang ang sarap-sarap yakapin at tulugan. Parang may instant unan ka na kagad. Thank you, Emmy. Okay. Hanggang saan ba ang awa at tulong sa kapwa, lalo't kapamilya? Naaalala ko po ang aking namayapang nanay na si Celia Sanchez. O, ayan ang kanyang litrato, ha? Parang pagbibigay-pugay ko na rin sa aking nasirang nanay. Yun po ang original na ate ng bayan. Pinaaral lahat ng kapatid, kinalimutan ng sariling ambisyon. Nagtrabaho sa abroad, kumanta, imbis na nag-aral ng abogasya na kanyang pangarap. Maitaguyod lang ang pamilya. Nako, hanggang po nakamatayan ng nanay ko, tumutulong pa rin. Payo din po ito sa lahat ng tumutulong. Kailangan alam din natin ang ating hangganan. At ang mga humihingi naman ng tulong, nakakaramdam din dapat ng hangganan ng kanilang pagtanggap ng biyaya. Kaya nga, ang pinakamainam, itaguyod natin ang ating sarili para hindi tayo naiipit at naninikluhod sa iba, kamag-anak man yan o hindi. Sa huli, ang una dapat nating kayaning buhatin ay ang ating sarili. Saka lang tayo makakaakay sa iba. Okay? Manap ka ng pagkakakitaan mo. Ako po ang inyong ate Kuring nagsasabing na ikay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Susunod na, Tito Vic and Joey sa Eat Bulaga. Ayan, okay. O, picture tayo. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Hindi tawa ang baon nila, kundi inis at hinanakit. Sa'yo mga wala kami ng bahay eh. Oh? Ang bahay namin sa upahan niyo, pre. Masyado pong gaman po sa pera. Makeup, pamasahe, pagkain, lahat gastos ko. Pati paninigarilyo nyo. 500 po ang sahod, pero ang binigay niya lang po 300 lang. Yung ipinangako na 500 dapat tinutupad. Hindi, nakatayo ka lang. Paano ka napasurin? Nakatayo ka nga lang. Lahat naman ang pinapagawa niyo po, ginagawa ko naman po. Hindi niya rin alam kung gaano yung ano yung sige, ganito gawin natin. Sa client kung magkano presyo. Alam ba niya? Hindi naman eh. Harapin mo face to face.